Yes, 6,500. At yan ang battery capacity nitong M8 Pro 5G ng Poco. At isipin nyo, wala pang 2 buwan mula nung nirelease yung Poco F8 series. Meron na naman tayong bagong series at ito yung M8 series. At mabuti na lang nandito sa atin yung Pro version. At gusto nating malaman kung ano mga improvements yung inilagay nila dito sa phone na to compared dun sa previous na M7 Pro 5G. So isa-isayin natin yan mamaya. At disclaimer lang, habang sinushoot ko tong video na to, hindi ko pa alam yung official SRP. Pero if ever na malaman namin habang ine-edit naman yung video na to, lilitaw dito yung official SRP. Pero kung wala, lalagay ko na lang sa comment section para maihabol ko. Okay, so umpisahan natin sa unboxing. So wala namang kakaiba dito sa box ng Poco M8 Pro 5G. So yan lang yung nakasulat. Tapos yan nandito sa atin ay itong 512 gigabytes na variant. Tapos silver yung ating colorway. So open natin. Document sleeve pa rin naman. At meron pa rin tayo ditong SIM ejector pin, documentations, at saka yung ating case na ganun pa rin naman yung itsura. Ayan. Gray pa din, tapos may pagka-rubber yung feels, tapos butas na butas pa rin yung ating camera module na part. Tapos, ito na yung ating M8 Pro 5G. Ito siya nakabalot sa printed plastic na merong top specs. And again, andito sa atin yung silver na kulay. Kita nyo naman ang ganda. May parang fiber na texture dito sa may dalawang gilid. Ganda. Napaka-premium ng itsura. Sobrang nagandahan talaga ako nung nakita ko. Yun nga lang, hindi ganun kamat yung kanyang finish dito sa likod. So, meron kayo makikitang mangilan-ngilan na mga smudges or fingerprints kung sakaling hindi kayo gagamit ng case dito. Ganda guys. Tapos, manipis naman siya. Tapos, medyo may pagka-curve ng kaunti yung dalawang edges. So, mas comfortable siya hawakan. Tapos, dito naman sa may ilalim ng box, makikita natin ang ating 100 watts guys. 100 watts na charger. USB-A pa rin yung kanyang port. Tapos, nandito yung ating USB-A to USB-C cable. So, basically, yan lang yung laman ng box. At mabuti na lang, meron ng pre-installed na screen protector dito sa Poco M8 Pro 5G. Kasi medyo curve yung kanyang display, so medyo maihirapan tayo makakita agad-agad ng screen protector or tempered glass para sa phone na to. Tapos in-improve ng Poco yung IP rating dito sa M8 Pro kasi from IP64, IP66 at IP68 na yung rating nito. So if ever na malublob natin to sa tubig, kakayanin ng phone na to kahit yung mga malikabok na environment, kakayanin din ito. At kung sakali man na may lublob natin to sa tubig, kaya nito hanggang 1.5 meters for 30 minutes. Tapos kapag tingnan natin ng taas, makikita natin yung secondary speaker, secondary microphone, at malamang yung IR blaster nitong M8 Pro ay nasa loob ng kanyang speaker grill dito sa taas. Tapos kapag tingnan natin ilalim, yung main speaker naman na makikita natin, yung main microphone, SIM tray, at yung ating USB-C port. Ito yung kanyang SIM tray guys. Ayan, dual SIM siya, pero wala tayong micro SD card slot. So, medyo downgrade yan para sa akin kasi yung M7 Pro 5G, kung hindi ako nagkakamali, ay hybrid yung SIM tray nun. So, pwede tayo makapaglagay ng micro SD card. At isa pa nakakalungkot ay wala pa rin eSIM support dito sa M8 Pro. Yun sana isa sa mga in-upgrade na rin nila kasi M7 Pro previously ay wala ding support sa eSIM. So, chance na sana nila kasi tinanggal na nila yung micro SD card slot. So, sana pinilitan na lang nila ng eSIM support pero wala din. Pero ang good news, mabilis guys yung 5G connectivity natin dito sa M8 Pro. Halimbawa na lang dito sa speed test ng Ookla, makikita nyo yung download speed natin, 191 Mbps. 30 naman yung kanyang upload speed. Tapos dito naman sa Google speed test, 170.6 Mbps yung nakuha natin at 14.2 naman yung upload speed. At panghuli dito sa fast.com, makita nyo, umabot tayo ng 230 Mbps pagdating sa download at 19 Mbps naman yung upload speed. So para sa mga gagamit ng data connection dito sa M8 Pro 5G, malaking assurance sa atin yan na maganda po yung magiging signal natin dito. At take note na yung tatlong test na yan ipinakita ko sa inyo ay kinuha ko indoor. At ang isa pa sa maganda dito sa M8 Pro 5G design ay yung kanyang speaker. So stereo speakers na meron tayo dito plus Dolby Atmos, high resolution audio, plus, meron pa siyang 400% na audio boost. Maasahan din guys ang kanyang fingerprint scanner. Kita niyo naman. Yan, isang dampi, ma-unlock naman agad. Di naman sobrang bagal ng kanyang animation. Ngayon, pag-usapan natin yung 6,500 mAh na battery capacity. For context guys, malaking improvement yan
compared last year kasi 5,110 lang yung capacity nun. So again, 6,500 milliamperes na to. At maliban guys sa malaking improvement sa battery capacity, malaki din yung improvement sa charging speed. 100 watts na ngayon compared previously na 45 watts lang. At according sa na-research ko, silicon carbon na rin yung ginamit nilang battery type dito. So mas magtatagal yung battery health compared sa hindi naka-silicon carbon. Not bad guys yung SOT na nakuha natin dito sa Poco M8 Pro 5G, 15 hours and 38 minutes. At sa mga susunod na software updates, malaki yung chance na mag-improve pa yan. Pagdating naman sa charging, 16 to 100%, 46 minutes lang yung inabot. Ngayon pagdating sa display, itong Poco M8 Pro 5G ay naka 6.83-inch Crystal Res AMOLED 1.5K resolution at 120Hz yung max refresh rate. At previously guys, dun sa Poco M7 Pro, naka 1080p lang yung resolution nun. So malaki ding improvement yung makikita natin dito. Plus, meron na ngayong support sa Dolby Vision, meron pang support sa HDR10+, kasi nga 3,200 nits yung peak brightness nito. At previously, 2,100 nits lang yan. Plus, meron pa tong DCI-P3 color coverage at Corning Gorilla Glass Victus 2 yung kanyang protection sa kanyang screen. And previously, Corning Gorilla Glass 5 lang yung meron tayo. Tapos maganda pa dyan yung kanyang wideband security level 1 at makikita nyo na yung max playback resolution natin ay Full HD. May support din tayo sa HDR10 at Dolby Vision dito sa Netflix application. At pagdating naman sa kanyang performance, itong Poco M8 Pro 5G ay naka-Android 15 na out of the box. HyperOS 2.0 na yung kanyang skin. 12GB LPDDR4X yung kanyang RAM at 512GB naman UFS 2.2 yung kanyang storage type. At pinapromise ng Poco na itong M8 Pro 5G, according sa research ko, makakatanggap daw ito ng 4 na major Android upgrades, so hanggang Android 19 to, at 6 na taon na security patches, which is upgrade na naman kasi dati 2 to 3 years lang yung kanyang security patches. Ang isa lang sa hindi ko masyado nagustuhan ay yung kanyang storage type. So again, miss opportunity na naman sa Poco kasi imbes na gawin na nilang UFS 3.1 man lang sana yung storage type nito, UFS 2.2 pa rin. Hindi naman sobrang bagal nun, pero outdated na para sa 2026. Wala pa akong may papakita sa inyo na Antutu scores kasi nga hindi pa to officially nare-release dito sa Philippines. Wala din akong maibibigay na wildlife stress test result at to follow na lang yan sa Facebook page ng Solitech Reviews. Pero para magka-idea kayo, sabi ng Poco, aabot daw ng more than 1 million yung magiging Antutu scores ito. At tingnan natin ngayon yung gaming test. So makikita nyo dito sa Racing Master na nakasagad yung graphics natin, pero dun sa mismong actual na gameplay, kayang-kaya, wala tayong kahit anong hiccups na na-feel or struggle sa kanya. At good news guys, compatible sa Subnautica itong M8 Pro 5G and mataas naman yung graphic settings na naset ko dito. And kagaya na makikita nyo, yung mismong gameplay, napaka-smooth din. At panghuli dito sa Ark Survival, naka-high din yung resolution natin dito at mataas yung graphic settings. Pero makikita nyo, wala ding struggle sa kanyang gameplay. So pagdating sa gaming, casual, hanggang doon sa AAA games, kayang-kaya nitong Poco M8 Pro 5G. At isa pa sa malaking improvement na pinagmamalaki ng Poco rito ay yung kanyang main shooter. 50 megapixels pa rin, pero ngayon ay Light Fusion 800 na yung kanyang sensor. At meron pa rin tayo ditong Optical Image Stabilization or OIS. Tapos 8 megapixels naman yung ating ultra-wide at 32 megapixels na yung ating selfie camera na previously 20 megapixels lang. So tingnan natin yung mga sample photos at videos.
Okay, so ito yung selfie video recording dito sa Poco M8 Pro 5G. So 1080p 30fps lang yung pinakasagad na video recording na pwede nating may record dito. So try natin yung stabilization niya. So lalakad tayo ngayon, medyo maaraw kaya saktong-sakto makikita ninyo yung full potential ng kanyang front facing camera. So yun nga lang nakakalungkot kasi 1080p 2026 na, di ba? Dapat minimum na natin kahit dito sa selfie camera ay 4K, lalo na sa mga ganitong presyo ng phone. Okay, pero okay guys, ano masasabi nyo? Comment kayo dyan. Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto ko i-share tungkol dito sa bagong Poco M8 Pro 5G. Ano masasabi niyo sa phone na to? Bibili niyo ba to para sa presyong hindi ko pa alam eh. Hindi ko pa alam yung SRP habang shoot ko tong video na to. And again, kung wala pa rin dito, ilalagay ko na lang dyan sa comment section. Okay? Pero okay guys, masasabi niyo ba na malaking upgrade siya from M7 Pro previously? Paki-comment dyan sa baba. Then, okay sa akin yung phone na to. Kung based dun sa mga pinag-usapan natin kanina, na result ng mga test natin, ang isa lang siguro sa hindi ko talaga ma-justify, para sa taong 2026, yung UFS 2.2 na storage type. Sana UFS 3.1 na yung maging minimum na makita natin at mabili natin sa mga ganitong klase ng phones. From entry level to mid-range phone, yun na sana yung maging default. Pero other than that guys, wala na akong masabi na parang deal breaker tungkol dito sa M8 Pro 5G. Okay? So, yun muna guys. Salamat sa panonood. If ever na meron pa kayong tanong tungkol sa phone na to, comment nyo lang dyan sa baba. Maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing your reviews. This is Sulit Tech Reviews.